kayo? Ako nga pala si Ate... Tama! Ako si Ate Lovely at ako ang makakasama niyo ngayong araw na ito. Masaya ako makita kayong muli. Excited na ba kayo para sa bagong lesson na ating matututunan ngayong araw na ito? Kaya naman, hindi ko na patatagalin pa. Tawagin na natin si Teacher Christy para sa ating prayer time. Maraming salamat, Teacher Christy. Ngayon naman, ihanda nyo na ang inyong sarili para sa music time. Yeah, whoa, yeah, whoa. It's a great big world and I am only me, but you are you. Together we are God's family. The words we say and the prayers we pray, let the work of our hands spread love all across the land. If we want to make a difference, if we want to take a stand and learn to serve each other like Jesus said we should. Do love, be love, give love, love one another, love one another, yeah. Do love, be love, give love, love one another, love one another, yeah. Whoa, yeah, whoa. All around the world, everybody's the same. We are wanting one thing, and that is to be loved. So demonstrate the love that God gave in all we do and say. Let's live it out every day. If we want to make a difference, if we want to take a stand and learn to serve each other like Jesus said we should. Do love, be love, give love, love one another, love one another, yeah. Do love, be love, give love, love one another, love one another, yeah. Whoa, yeah, whoa. Do you wanna make a difference? Yeah. Do you wanna take a stand? Do you wanna make a difference? Yeah. Do you wanna take a stand? Jesus said we should. Do love, be love, give love, love one another, love one another, yeah. Do love, be love, give love, love one another, love one another, yeah. Whoa, yeah, whoa. Do love, be love, give love, love one another. Do love, be love, give love, love one another, love one another. Read your Bible and pray every day. Pray every day. Pray every day. Read your Bible and pray every day if you want to grow. If you want to grow. If you want to grow. Read your Bible and pray every day if you want to grow. Read your Bible and pray every day. Pray every day. Pray every day. Read your Bible and pray every day if you want to grow. If you want to grow. If you want to grow. Read your Bible and pray every day if you want to grow. Wow! Sobrang energetic niyo talaga, kids! Sigurado akong sobrang saya ng Panginoon sa ginawa nating pag-awit para sa Kanya. O kids,
Naalala niyo pa ba ang lesson natin last Sunday? Talaga? Sige nga, kung naalala niyo pa ang lesson natin last Sunday, sagutan niyo ang mga statement na aking babanggitin. Sabihin lang kung tama o mali. Number 1, si Jonah, ang Bible character natin last Sunday. Tama o mali? Kung ang iyong sagot ay mali, magaling! Dahil ang Bible character natin last Sunday ay si Martha at Mary. Number 2, si Martha at si Mary ay magkapatid. Tama o mali? Kung ang iyong sagot mo ay tama, mahusay! Number 3, dapat ba natin unahin ang ibang bagay kaysa sa Panginoon? Tama o mali? Kung ang iyong sagot ay mali, very good! Dahil dapat mas unahin natin ang Panginoon kaysa sa ibang mga bagay. Wow! Ang husay niyo talaga! O teka, nakapag-memory verse ka ba last Sunday? Talaga? Sige nga, panoorin natin! 1 Chronicles 16 verse 11. Look to the Lord and His strength, seek His face always. 1 Chronicles 16 verse 11. Look to the Lord and His strength, seek His face always. First, 1 Chronicles 16 verse 11. 1 Chronicles 16 verse 11. To the Lord and His strength, seek His face, always. first, 1 Chronicles 16 verse 11. To the Lord and His strength, seek, seek His face always. 1 Chronicles 16 verse 11. 1 Chronicles 16 verse 11. Look to the Lord and His strength, seek His face always. 1 Chronicles 16 verse 11. 1 Chronicles 16 verse 11. Look to the Lord and His strength, seek His face always. 1 Chronicles 16 verse 11. 1 Chronicles 16 verse 11. Look to the Lord and His strength, seek His face always. 1 Chronicles 16 verse 11. 1 Chronicles 16 verse 11. Look to the Lord and His First Chronicles 16:11. Look to the Lord and praise always. First Chronicles 16:11. Look to the Lord and His strength, and seek His face always. First Chronicles 16:11. Look to the Lord and His face and His strength. Seek His face always. First Chronicles 16:11. Look to the Lord and His strength, seek His face always. First Chronicles 16:11. Look to the Lord and His strength, seek His face always. First Chronicles 16:11. Look to the Lord and His strength, seek His face always. First Chronicles 16:11. Look to the Lord and seek strength, seek His face always. First Chronicles 16:11. Look to the Lord and His strength, seek His face always. First Chronicles
16:11 Look to the Lord and His strength. Seek His face always. First Chronicles 16:11. Look to the Lord and His strength. Seek His face always. First Chronicles 16:11. Look to the Lord and His strength. Seek His face always. First Chronicles 16:11. Look to the Lord and His strength. Seek His face always. First Chronicles 16:11. Look to the Lord and His strength. Seek His face always. Again. First Chronicles 16 verse 11. Look to the Lord and His strength. See face always. Wow! Ang gagaling niyo talaga mga ka-Impact Kids! Sigurado akong matutuwa ang Panginoon dahil tayo ay nagme-memorize ng kanyang salita. Oh, alam kong excited na kayo para sa ating Bible Story Time. Kaya tawagin na natin si Titoy para sa ating rules. Rule number 1. Umupo ng maayos at maghanap ng komportable na pwesto. Yay! Rule number 2. Rule number 2. Makinig ng mabuti, huwag mag-ingay at mamaya na makipag-usap sa katabi. Okay? At rule number 3. Enjoy! Yay! Maraming salamat, Titoy! Oh, tara na! Tawagin na natin si Teacher Van para sa ating Bible Story Time! Good morning mga kids! Kumusta kayo at kumusta ang inyong mga linggo? Alam ko at sure na sure akong excited na kayong makinig at matuto para sa ating Sunday School Story Time. Kaya tara na at tayo makinig. Alam niyo ba kung anong emotion ito? Tama, ito ay happy. Tuwing kailan tayo napapangiti. Pwedeng kapag may nangyaring maganda, binigyan tayo ng pera, naka-perfect tayo sa score, o pwede naman kapag merong nag-joke. Eh ano naman itong emoji na ito? Tama, ito ay mad o galit. Kailan ba tayo nagagalit? Pwedeng kapag may nang-inis sa atin, pwedeng kapag may nang-away, pwedeng kapag may nang-asar, o meron tayong kagalitan. Eh, paano naman itong emoji na ito? Tama, ang sagot dyan ay sad o malungkot. Tuwing kailan ka ba nalulungkot? Pwedeng kapag may nangyaring hindi maganda, nasaktan ka, o bumagsak ka sa test, o pwede rin naman kapag namatayan tayo ng isang tao o ng isang alaga na malapit sa atin. Alam niyo ba na si Jesus ay nakaramdam rin ng kalungkutan at umiyak rin? Malalaman at makikita natin dito ang pagiging 100% human ni Jesus. Tara, alamin natin ang buong kwento. Nagkasakit ang isang lalaki, si Lazarus na taga Bethany. Doon din nakatira ang magkapatid na sina Mary at Martha. Si Mary ang nagbuhos ng pabango sa paa ng Panginoon, tapos pinunasan ito ng buhok niya. Kapatid niya si Lazarus, yung may sakit. Pinasabi ng magkapatid kay Jesus, "Lord, may sakit ang mahal mong kaibigan." Nang marinig to ni Jesus, sinabi niya, hindi matatapos sa kamatayan ang pagkakasakit ni Lazarus. Nangyari ito para bigyan ng papuri ang Diyos. At dahil dyan, pararangalan ang Son of God. Mahal ni Jesus si Martha at ang kanyang kapatid na babae at si Lazarus.
Pero nung nabalitaan niyang nagkasakit si Lazarus, nagstay pa siya ng 2 araw sa lugar kung nasan siya. Sa kanya sinabi sa mga disciples, "Bumalik tayo sa Judea." Sumagot ang mga disciples, "Teacher, di ba gusto kang batuhin ng mga tao doon nung kailan lang? Tapos ngayon gusto mo niyo nang bumalik?" Sabi ni Jesus, "Di ba may 12 hours sa isang araw? So hindi madadapa ang mga naglalakad sa pag-umaga kasi nakikita nila ang liwanag ng mundo. Pero nadadapa ang mga naglalakad sa gabi kasi walang ilaw." Sinabi pa ni Jesus, "Natutulog ang kaibigan nating si Lazarus, pero pupunta ako para gisingin siya." Sumagot ang mga disciples, "Lord, kung tulog lang siya, gagaling yun." Ibig sabihin ni Jesus na matay na si Lazarus, pero akala nila tungkol lang sa pagtulog ang sinasabi niya. Kaya pinrangka sila ni Jesus, "Patay na si Lazarus, pero para sa inyo, mabuti na rin na hindi niya ako kasama para maniwala kayo. Tara, puntahan natin siya." Sinabi ni Thomas sa mga kasama niyang disciples, "Sumama na rin kayo para mamatay kayong kasama ang teacher." Nung dumating si Jesus, nalaman niyang 4 days nang nakalibing si Lazarus. Hindi aabot ng 3 kilometers ang layo ng Bethany sa Jerusalem. At maraming Jews ang pumunta para makiramay kina Martha at Mary sa pagkamatay ng kapatid nila. Sinalubong ni Martha si Jesus nung nabalitaan niyang paparating ito, pero nagstay si Mary sa bahay. Sinabi ni Martha kay Jesus, "Lord, kung nandito po sana kayo, di sana namatay ang kaibigan ko. Pero kahit ngayon, alam kong ibibigay ng Diyos sa iyo ang kahit anong hingin mo." Sabi ni Jesus sa kanya, "Mabubuhay ang kapatid mo." Sagot ni Martha, "Alam ko naman pong mabubuhay ulit siya sa huling araw." "Ako ang muling pagkabuhay at ang buhay," sabi ni Jesus. "Mabubuhay ang lahat ng nananalig sa akin kahit mamamatay sila. At kahit kailan, di mamamatay ang lahat ng nabubuhay at nananalig sa akin. Naniniwala ka pa ba dito?" "Yes, Lord," sagot niya. "Naniniwala akong ikaw ang Christ, ang Son of God na dadating sa mundo." After sabihin ni Martha ito, umuwi siya. Tinawag niya ang kapatid niyang si Mary at sinabi in private, "Nandito ang teacher, tinatawag ka." Nang marinig ito ni Mary, nagmadali siyang tumayo at sinalubong si Jesus. Nandun pa si Jesus kung saan siya sinalubong ni Mary. At di pa siya pumapasok sa bayan, nagmadaling lumabas si Mary. Sinundan niya ang pagkaramay kasi akala niya nasa libingan sila pupunta para doon umiyak. Dumating si Mary sa lugar kung saan si Jesus at umiiyak siya sa paanan ni Jesus. Sinabi ni Mary, "Lord, kung nandito sana kayo, di sana namatay ang kapatid ko." Nung nakita ni Jesus na umiiyak si Mary at ang kasama niya, nabagabag siya at na-touch. Nagtanong si Jesus, "Saan niyo siya nilibing?" "Sumama po kayo at tingnan niyo, Lord," sagot nila. Umiyak si Jesus. Sabi ng mga tao, "Tingnan niyo kung gaano niya kamahal si Lazarus." Pero may ibang nagsabing, "Di ba pinagaling niya yung bulag? Di ba niya kayang gumawa ng paraan para hindi sana namatay si Lazarus?" Nabagabag ulit si Jesus. Pumunta siya sa libingan sa isang kuweba na may malaking bato na nakatakip sa entrance. Inutos ni Jesus, "Alisin niyo ang bato." Sumagot si Martha, yung kapatid ng namatay, "Lord, 4 na araw na siya dyan. Sigurado masama na ang amoy niyan." Sinabi ni Jesus sa kanya, "Di ba sinasabi ko sa iyo na makikita mo ang kadakilaan ng Diyos kung mananalig ka?" Pagkatanggal ng bato, tumingin si Jesus sa langit at sinabi, "Tatay, salamat at pinakinggan mo ako. Alam kong pinapakinggan mo ako palagi at sinasabi ko ito para sa mga taong nandito para maniwala silang pinadala mo ako." After niyang sabihin ang mga ito, sumigaw siya, "Lazarus, lumabas ka!" Lumabas ang taong namatay, balot ng tela ang kanyang kamay at paa, at may tela ding nakabalot sa mukha niya.
inutusan sila ni Jesus, tanggalin niyo ang mga tela, nakakalakad na siya. Kakaiba talaga ang kwento na to. Makikita natin dito ang iba't ibang emotions ni Jesus. Nakita natin siyang umiyak dahil sa pagkawala ng kanyang matalik na kaibigan kahit nagtaka at nagdoubt sila Martha at Mary na hindi pumunta si Jesus nung may sakit pa lamang si Lazarus. Minsan, akala natin things happen at the bad time. Pero kay Jesus, lahat ay tamang gawa sa tamang panahon. Ano-ano ba ang mga bagay na matututunan natin sa ating story na ito? Una, Jesus has power over death. Alam ni Jesus na mamamatay si Lazarus, pero alam rin ni Jesus na kayang-kaya niyang ibalik si Lazarus mula sa pagkamatay. Sa bagay na ito, makikita natin na makapangyarihan si Jesus sa lahat ng bagay kahit sa kamatayan. Ikalawa, Jesus is the resurrection and the life. Sa verse na ito, sinabi ni Jesus kay Martha na siya ang resurrection at ang buhay. Nangangahulugan na dito na kung sino man ang maniniwala kay Jesus ay mabubuhay kahit pagkatapos ng kamatayan dito sa mundo. Mapagkakatiwalaan natin na si Jesus ay nagpe-prepare ng lugar para sa atin sa heaven. At ang ikatlo naman ay Jesus loves us. Si Jesus, mahal niya si Lazarus, si Martha at si Mary. At alam nating mahal rin tayo ng ating Diyos. Alam niya ang lahat ng joy sa buhay natin, kalungkutan at kahit mga problema. Mapagkakatiwalaan natin siya sa lahat ng bagay. O diba, napakaraming bagay ang maaari nating matutunan sa kwento natin ngayon. Kaya lagi nating tandaan na magtiwala tayo kay Jesus. Si Jesus lang ang kayang gumawa ng miracles. Si Jesus ay may power over death. Kaya niya tayong iligtas mula sa ating kasalanan at kamatayan at mahal niya tayo. Para naman sa ating memory verse, sabay-sabay po nating basahin Jeremiah 17 verse 7. The person who trusts in the Lord will be blessed. The Lord will show him that he can be trusted. Ulitin natin, basahin natin ng sabay-sabay, Jeremiah 17:7. The person who trusts in the Lord will be blessed. The Lord will show him that he can be trusted. Ngayon sa Tagalog naman, Jeremiah 17:7. Mapalad ang mga taong nagtitiwala kay Yahweh, pagpapalain ang umaasa sa Kanya. Sabay-sabay nating basahin sa Tagalog, isa pa, Jeremiah 17:7. Mapalad ang mga taong naniniwala kay Yahweh, pagpapalain ang umaasa sa Kanya. Ayan, I hope na memorize niyo ito upang maging reminder siya sa atin na pagkatiwalaan natin ng Diyos sa lahat ng mga bagay. Ngayon, magtatapos na ang ating Sunday School Story Time sa isang panalangin. So, when I pray, I close my eyes, bow our head, and think about God. Panginoon, maraming salamat sa araw po na ito na binigay ninyo sa amin, na natuto po kami ng inyong mga salita. Gabayan niyo po kami this week, at nang maalala po namin ang lahat ng mga bagay na natutunan namin ngayon, na magtiwala po sa inyo sa lahat ng bagay, na maalala po namin na mahal mo kami, at na you have power over death, at ikaw po ang resurrection at ang buhay. Maraming salamat po, Panginoon. In Jesus' name we pray. Amen. Maraming salamat, Teacher Van! Pangako na itatatak namin yan, hindi lang sa aming isip, pati na rin sa aming puso. Hanggang sa susunod na pagkikita, mga ka-Impact Kids. Bye! This goes out to you and yours. Got my family gathered round, old friends coming back in town. Snow falling on the ground, sweet sounds of December. Something about this time of year, all the good times and the cheer. All I need is right here, look around and remember. Got so many reasons to be thankful in this season. There's no silver or gold that could ever come close